Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 21, 2024, Miyerkules. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Papa San Pio ika-10. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Atid ko po muli mula dito sa aming seminaryo, dito sa Holy Apostles Senior Seminary. Ang ating pong unang pagbasa ay hinango mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel chapter 34 verses 1 to 11. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinim ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamit o ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo ito ang aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay maganda na ang ating unang pagbasa nawa ay maiparating natin o kaya naman ay mapakinggan po ng mga pinuno ng ating pong hindi lang ng simbahan, lalong-lalo na pinuno ng ating bansa, ng ating syudad, ng ating barangay. Kung sana po ang panunungkulan ninyo ay ipinagkaloob sa inyo ng Diyos at inaasahan na kayo po ang magtatanggol, magproprotekta, at lalong-lalo po uunahin ninyo ang kapakanan at pangangailangan ng mga itinalaga sa inyong dapat na alagaan. Ito yung mga tinatawag na ng mga tupa. Ganda po dito yung mga sinasabi na iniintindi nyo lang ang inyong sarili, hindi ang inyong mga tupa. Iniinim nyo ang mga gatas, nagdaramit ng lana, at nagpapatay ng pinatabang guya, imbes na ginagamot ang mga may sakit, pinalalakas ang mga mahihina. So, at sabi nga po dito, mismo ang Diyos na po ang gaganti at magpaparusa sa mga pinuno o mga leader na hindi ginagampanan ang kanila pong mga responsibilidad bilang leader at pinuno. Kaya nga po mahalaga, sa ngayon, marami po talagang kailangan na paalalahanan ng mga leader. Marami po na lagi nilang nauuwi sa pera ang pagsiservisyo. Nitong nakalipas na mga araw, nagtataka tayo kasi inaasahan sana natin ang mga leader natin ang magtatanggol sa atin, magproprotekta sa atin, pero mga leader natin ang kumukonsinti sa mga kamalian ng iba pang mga tao na talagang naging dahilan ng kahirapan ng mas marami, paghihirap ng marami. So, lagi natin natatanong bakit ba nila pinababayaan ito at bakit nila pinahihintulutan na
pairalin at paikutin sila ng pera. So ang isang leader po talagang sa mga paliwanag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel, ang isang mabuting leader ay uunahin talaga ang kapakanan ng mga mahihirap, kapakanan ng mga inaapi, at huling-huli na yung para sa kanyang sarili. Ideally, ganun sana ang mga leader. Pero sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, lagi pong ang mahihirap ang ginagamit pa para sila po ay para sa sarili nilang kapakanan, para magpayaman, para mas dumami pa ang kanilang mga ari-arian, at nakakaawa lang po na tingnan. Sa ating bansa, talagang pinagpala tayo sa dami ng mga resources, sa dami ng biyaya na ibinigay sa ating bansa. Pero hindi natin ito napapakinabangan dahil maraming leader ang nagsasamantala, maraming leader po ang nagiging gahaman sa pera. Kaya nawa, ipagdasal natin ang ating mga pinuno na maliwanagan po ang kanilang mga isipan, at ganun din, siyempre, ang kanilang mga puso, na magkaroon ng pusong mapagkalinga, a compassionate heart na talagang uunahin ang kapakanan ng mga mahihirap. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.